po, page 104. Revive us again. Yan. On the first stanza, ready? Sing, we praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. So verse now. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last us now. Revive us again. Fill his heart with thy love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Ano ngayon? Oo nga po pala. Amen. Naway na-enjoy po natin ang ating pag-awit. Amen. Amen. Ngayon po tayo po idadako sa ating activity ngayong hapon. Ano po? Our activity this afternoon, testimony po. Nabigla ba? Di ba nabigla? Ano po? Last time po na nag-testimony po kayo, okay na daw po yung iba. Pero mayroon pa daw po mga hindi pa daw po nakapag-testimony. So, papakinggan po natin sila. Ano po? I believe, wala po si Tatay Drio nun. Nanonood ako sa live nun eh. Kilala kong sino yung meron at wala. Kaya tatawagin naman natin si Tatay Drio para po mag-testimony ngayon. Mukhang nabigla rin. Uli po, magandang hapon sa atin lahat. Salamat sa Panginoon dahil muling ibinalik niya ako dito sa gawain niya. Bagamat na tangay ako ng aking sarili na hindi na sana magpatuloy. Pero thank you sa biyaya ng Panginoon dahil in-encourage muli ako na magpatuloy. Kaya mga kapatid, hiningi ko ang inyong prayer na sana magpatuloy ko sa gawain dito hanggat hindi ako kunin ni Lord. Kaya mahirap pangako pero sa tulong ng biyaya ng Panginoon
siguro ay makakaya ko. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na isang linggo lang ako hindi nag-touch. Namimiss daw nila ako. Salamat mga kapatid sa inyong pagmamahal. Masasabi ko lang po, bagamat anong problema natin ay huwag tayong magpatangay sa ating damdamin. Dahil iyon po ang number one na ating kalaban. Yung magpatangay tayo sa emosyon ng ating mga sarili. Sana lahat tayo ay magpatuloy sa iglesyang ito. Bilang isang elder, ako muli ay nag-i-encourage sa iyo na patuloy tayong lahat. At ano man po ang mga pagsubok natin sa ating buhay, ilagalak na lang natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Sapagkat tayo ay naniniwala sa ating pananampalataya na si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. At muli po, baka paghahabaan ko pa ay lalo lang akong mayak. Kaya salamat sa gabing ito. To God be the glory. Amen. Amen, tatay. Ngayon po, tayo po'y tumawag pa po ng iba na alam kong wala pa. Si Nanay Linda andun po last time. Po. Ay, tapos ka na po last time, last Sunday. Opo, si Nanay Grace po. Okay lang yun, Nay. Lahat pong matatawag. Halina na kay Nay. Susunod yung dalawa niyong kwan. Isa daw po muna sa kanila. Tawagin natin si Sister Jimmy Grace. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa panibagong taon na ipinagkaloob niya sa atin. And ako kasi talaga, nag-work ako na may pasok yung Sunday. So, parang, nakakalungkot na kahit Sunday, hindi ko ma-request sa boss ko na pwedeng umabsent. Tapos hanggang sa nag-resign na lang din ako tapos umuwi dito. Tapos nagpapasalamat ako kasi kahit hindi ako naghahanap ng trabaho dito, meron dumating na trabaho. And then pinagkaloob niya na may rest day ako ng Sabado at Linggo. Yun lang po. Thank you po. Amen. Yan, okay na po, Nanay Grace. Wala pa. Last ka, Nay. Yan, Sister Jimena. Yan, tawagin po natin. Sino pa ba? So, magandang tanghali po sa ating lahat.
Ang pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon na hindi niya po ako pinapabayaan sa pag-aaral ko. Kasi being irregular po napakahirap. Yung tipong ah, sabay-sabay po yung schedule mo, yung wala kang pahinga. Ganun, kasi maraming subject. Ngayon po, yun po, akala ko po hindi ako makagraduate ngayong taon. Pero sa pagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi niya po ako pinapabayaan. Kasi hindi naman po ako, hindi niya po ako hinayaang bumagsak. Parang ganun po, despite of marami nga pong subject na kailangan habulin. Tapos, sa OJT ko po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ah, kahit po kasi nung OJT ko po, ang dami po kasing sakit eh. Yung acid ko po sumasabay. Ngayon po hindi po ako makapag-OJT kasi ano po pabalik-balik kami ng ospital. Ganun po. Tapos, akala ko po hindi ko siya matatapos ng bago magpasko. Na, pero despite ng maraming absent sa OJT, may overtime naman po. Ganun. Tapos, ang prayer request ko lang din po sa inyo na patuloy nyo lang pong ipag-pray na sana ngayong second sem is ganun pa rin po. Na sana may pasa ko pa rin po yung mga ibang subject. Yun lang po. Thank you po. Nembag nga marami yung amin apo. Siya ang ka, nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos. Kasi may mga pagsubok na dumating sa akin. Yung aking bayaw na namatay. Yun, tawag dito. Hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoong Diyos kasi tawag dito. Nailibing din yung aking bayaw ng maayos, ganun. Na napakahirap pala sa Manila pag ganun po. Kaya nilibing din namin yung aking bayaw ng maganda, kasi ganun. At marami ding tumulong. Akala ko nga, siyempre, nag-problema rin ako kasi yung mag-isa lang yung kapatid ko doon, yun pala, yun, maraming tumulong din. Kaya nailibing din namin ng maayos ng aking bayaw na nagda-dialysis. Ilang years yun kaya, mga 11 years siyang nagda-dialysis. Yun pala yung tani, sabi nila sa kanya, 11 years, parang may taning na siya. Kaya yun, 11 years siyang nag-dialysis. Kung sabi niya, kung mayaman ka, sabi daw sa kanya, madadagdagan pa raw ng 20 years. Kaya yun, yun nga, totoo pala ang sinabi ng doktor na 11 years, talagang papunta na siya doon. Kaya yun, nagpapasalamat din ako at hindi rin kami pinabayaan na ng aking kapatid na bunso. Yung asawa po ng bunso namin yun. Yun lang po. Amen. Praise God po. Ngayon po tayo po'y tumawag pa po ulit. Tawagin po natin Sister Melody. Yan, kasama po natin siya ngayong hapon po. Di ba po natin naririnig? Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, hapon pala. Ano ba masasabi ko? Wala. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa tagal ko pong pinangarap na magkaroon ng bahay sa ngayon po ay nasimulan ko na. Yun ang hiling ko po sa Panginoon na sabi ko, God, sabi kong gano'n noon, bigyan mo naman ako ng lupa, sabi kong gano'n, kasi wala akong pagtatayuan ng bahay ko, sabi kong gano'n. Pero hindi po pala gano'n kadali. Kailangan po tong maghintay tayo sa tamang panahon. Tapos, sabi ko, hindi ko pala expected na
yung hinihiling ko, hindi man madali, pero binibigyan niya pala ng parang hindi mo inaasahan, ay, yung hinihiling ko sa Panginoon na ibigay na niya. Nung nagkaroon ako ng biniling lupa, ngayon bahay naman. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo po ako ng bahay, sabi ko, at siguro kung may bahay na ako, mag-i-stay na ako ng Pilipinas, hindi na ako aalis. Parang ganun. Ngayon po, parang naisip ko, sabi ko na kahit ganun pala gaano kahirap at hiniling mo, matutupad. Pero hindi ganun kadali. Kailangan mo talagang paghirapan. Yan po, maraming salamat po at saka sa aking pamilya na hindi pinababayaan ng Panginoon. Na lagi pong malusog at walang sakit. Yun po ang pinagpapasalamat ko sa mahal ng Panginoon. Thank you po at magandang hapon. Amen. Wala na po. Ha? Ako pa? Ako pa po pala. Opo. Si Ma'am Nancy po, tawagin po natin. Ako pa may gusto po siya testimony ngayon. Alam ko ba nag-testimony siya last December po Pero panibago naman ngayon. Tawagin po natin. Magandang hapon. Masama daw yung tumatanggi. No? No, I just want to share para din ma-bless din kayo. No? I have two life. No? Yung buhay ko dito sa Aurora at buhay ko sa Manila. Okay? Actually, naka-base ako most of my time sa Manila. So, andun ho yung trabaho ko. But I need to once in a while, kailangan ko ding umuwi. No? Kasi, andyan yung bahay ko, andyan si Karina. Okay, so Karina is now under my supervisions. So, hirap ko yung pauwi, from going to Manila, tapos pauwi, ay mahirap kasi ako din yung nagda-drive. Once in a while, kung may time yung mga pamangkin ko, sila yung nagda-drive for me. Pero, the semesters ay ongoing na, so walang makakapag-drive sa akin. So, yung hirap, no, physically, financially din. Kasi, back and forth, 3,000, 1,515. So, ganun. So, every week, kailangan kong umuwi kasi may mga unexpected meetings ako na hindi ko siya pwedeng hindi umattend. Kasi sabi ko nga, I am handling now yung presidency ng isang association, yung Philippine College of Poultry Practitioners. So, ako yung president. So, I need to, I need to attend para may meeting. Then, ngayon, akala ko makakapag-extend pa ako hanggang Sunday. Tapos meron na namang emergency meeting na with the DA secretary kasi may bago ho tayong secretary ng DA. Sabi ko, Lord, kailangan ko naman umuwi on Tuesday. So Wednesday yon. So ano kaya yung pwede kong gawin? But I need to be there. So, yun yung isang pinagpipray ko na sana I could ask someone to attend on behalf sa akin. Kasi hindi pa tapos yung sa bahay. So, kailangan kong andito din ako para at least ma-supervise ko yung gumagawa. And yung mga karpintero kasi from Manila pa. So, malayo. Tapos mahirap, maingat kang mag-drive. Pero yung mga nasa tabi mo, sa likod mo, sa kaliwat kanan mo, harap, kung hindi sila maingat, talagang madidisgrasya ka. So, dumating siguro ako Manila, umalis ako dito after lunch, dumating na ako doon. May meeting pa akong hinabol kasi ng mga around 6 p.m. So, nung pauwi na ako from Timog to Fairview,
as in talagang pagod na rin ako. Pero maingat naman ako mag-drive. Kaya lang, I was bumped by a motorcycle dun sa likod. So, mga around 9:30 ng gabi yon. So, dapat nakarating na ako ng bahay at 10. Makapagpahinga na ako. Kasi may meeting pa ako the following day ng mga around 8 a.m. So, na-bump ako. Naku, sino kaya to? Ang lakas nung bump. So, nung paglabas ko, may ka-convoy siya. Yung naka-bump sa akin, grabe din yung sira ng motorcycle niya. Tapos yung phone niya talaga na yupi. Buti na lang walang nangyari. May ka-convoy siya na may mga angkas na mga babae. Alam nyo na, yung mga babae na yon is short shorts. Ganon yung ano niya. Tapos, pero ano kami, nasa busy street kami. So maraming nakakita. And nung pagbaba ko, sabi niya, ma'am, nag-full stop ka. Tapos paano ako mag-full stop? Parang about to pa lang ako, increase yung speed ko kasi kaliliko pa lang namin pa kanan. Tapos, why should I? Sabi ko, hindi na, ba't ako mag-stop? Paano pa lang, pag-gear up pa lang ako. Tapos yung nakabangga sa akin, oo ma'am, nag-full stop ka. Sinabi naman ng mga naka-witness na may CCTV. Okay, so makikita yon. And sabi ko, regardless kung ako ay nag-full stop or mabagal, still, ikaw yung nakabangga. Yung likod ko yung binangga mo. Tapos napaano na lang din yung driver. So yung driver yung pag saka magpapa-estimate. So parang nagpanting yung tenga nung ka-convoy niya na driver. Ha? Sabi niya, kung ganyan din lang, magpapakulong na kami. Gusto mo, basagin ko lahat to. Parang gano'n, basagin na daw niya yung car. Sabi ko, hindi na ako umiimik. May tumabi sa akin na parang tanod. Kasi kasi na busy street yun, very visible. Sa Quezon City kasi very visible talaga yung yung mga traffic enforcer, andun yung tanod. Sabi niya, ma'am, ka lang, calm down kasi magkakasama yung mga yan. So kami na andito, alam namin kung ano yung totoo na nangyari kasi nakita nila. So ako na lang, hindi na lang talaga ako umimik. And napansin yon ng driver. Hindi na rin siya umimik. Pero yung kasama niya, hanggang dumating yung traffic enforcers na yung hagad, madami sila eh. Ang sabi nung nilapitan na lang yung mainit yung ka-convoy niya na sinabi niya na babasagin daw niya. So sabi niya, nung pagdating nung mga traffic officer, hindi na ako yung nagsalita, kundi ang nagsalita yung mga barangay tanod na I stayed away kasi lasing. So ayoko na rin, wala na akong energy to debate. Ang nagsalita for me, yung mga barangay officials na sinabi nung traffic enforcer na, oh sir, pwede ka naming ikulong kasi you are driving with the influence of alcohol. So, ang sabi nung kinausap ako nung yung traffic enforcer na, ma'am, for your protection, you need to come dun sa precinct number 5 ng Quezon City. So doon talagang nag-affidavit kami. Sabi sa akin nung bumangga sa akin, ma'am, ba't pinaabot pa natin dito? Sabi niya gano'n. Kasi matagal. Matagal talaga kasi magsasalaysay ka, mag-affidavit ka pa. So talagang hindi ako yung gumastos, kundi inako talaga nung motorcycle driver. Naawa din ako kasi syempre wala din naman siyang enough money to pay for the attorney. Pero sinagot niya, sabi ko, sir, protection ko din yan. Sabi ko, kasi hindi ko alam later on na makikipag-compromise ako sa'yo, pero hindi na kita makontak. Di ba? Parang ganon. So I was advised by the police officer to
undergo yung ganun nga na salaysay. So, habang nag-aano kami, sabi ko, Sir, tigasaan ka ba? Ano bang office mo? Kasi sabi niya, nasa gobyerno daw siya. Sabi niya, sa CHR, ma'am. Commission of Human Rights. Sabi ko, CHR pala kayo, pero tignan niyo kung how you behave. Parang, di ba, Commission on Human Rights. Kaya sabi naman nung driver, ay ma'am, kaya nga tumahimik na lang ako. Kasi, madadamay yung office nila. 'Di ba? Commission on Human Rights. So dapat behave sila kasi ipagtatanggol yung karapatan ng pangtao. So pasensya na ma'am kayo diyan sa kasama ko kasi sabi niya, hindi naman siya tiga main office ng CHR kundi driver siya ng tiga Region 3, Pampanga. So siguro first time niyang malayo sa kanila. So, nag-happy-happy siya. Kasama niya, may kasama pa siyang mga angkas-angkas na girls, no? Sabi ko, next time, sabi ko, don't drive if you are drunk. Kasi talagang maaaksidente. Sabi ko. Tapos, ang ano ko doon is, buti na lang, yung bang, si Lord siguro yung nag-control sa akin na huwag ka na makipag-debate. No? Let them talk or let the job be accomplished kung sino yung mga authorities doon. So, first time ko talaga yun na hindi mag-react. And si Lord talaga yung gumawa ng ways. And kinabukasan, paano ko kaya i-contact si kuya? Bata pa siya, 37. Paano ko kaya? Wala siyang phone. So, pinakita naman niya sa akin. Kaya nung maalala ko yung social media, Facebook, sabi niya, ma'am, ito po yung ko, bago kami naghiwalay ng gabi yon, how can I contact you? Pinakita niya sa akin yung account niya sa Messenger. So, tinignan ko, siya naman talaga. So, nung may meeting ako sa UP Diliman, UP Hotel, na sabi niya, i-contact niya ako. So hindi niya ako kinontak. Paano ko kaya siya i-contact? Paano namin ma-arrange itong sasakyan? So, nagpunta ako sa Honda. Kaya lang, pag estimation na may bayad na, mga around 5,000. Sabi ko, nako, so paano kung i-proceed ko to, additional 5,000 for him, plus an additional. So sabi ko, hindi ko muna kinagat yung estimation ng Honda, but I drive siguro mga half hour from UP Diliman going to east ano ba yan? Somewhere dun sa Pasig, Eastwood. So, ang ginawa ko na lang, since yung office ng CHR ay andun din sa UP Diliman, pinuntahan ko talaga. And, andun naman siya. Sabi niya, ma'am, pasensya ka na dahil wala akong way how to contact you. Sabi mo, makikigamit ka ng phone. So, from there, nakita niya talaga na totoo na iaano ko siya, isusu. Kasi, di ba, magkano din yung gagastusin mo. So, sabi kong ganon, ma'am, may bumaba. Kasama niya siguro yung, di ko alam, driver din daw. Or kung sino man yung in charge dun sa car repair ng CHR. Kasi may contact silang mga official or legit na mga nag-aano sa kanila, gumagawa. And, sige, ganun lang naman ako, pinicture-picturean lang. Then, nag-message siya sa akin kinagabihan na, ma'am, kailan ka-available doon para ipagawa yung sasakyan? Sabi ko, sige, let us meet sa ganito. And, truly, talagang pinuntahan namin yung auto shop at nakausap ko yung may-ari na inassure naman niya na doon talaga nagpapagawa yung CHR. So, makikita mo doon na talagang if you will put yung trust to the Lord na kahit hindi mo kilala yung mga tao na yon, still, the Lord will prepare a way para kung ano man yung solusyon ay magagawa na hindi naman mabiburden
yung nakabangga. So, hindi na rin ako nagpumilit na sa Honda ipagawa kasi walang capability din yung driver. So, kung ano man yung magiging quality nung gawa nung sasakyan, tanggapin na lang natin yon, no? So, so ganun yun na we need to become compassionate din dun sa mga tao na may encounter natin. So from there, makikita rin talaga nila na magsashine sa'yo si Lord, no? So marami talagang decision sa buhay na kailangan mamili tayo. Ang ano lang naman natin doon is kung alin yung tama, yun lang din yung papanigan natin, no? So, yun lang po. Amen. Amen po. Ngayon po, ako naman ta. Opo, last ko na po. So, makalusot ako eh. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nalagpasan ko po muli ang isang taon. Nalagpasan po muli natin ang isang buong taon na parang napakabilis lang ng panahon na mag-aapat na taon na po ako dito sa Aurora and 4 na taon na naglilingkod po sa Panginoon. So, ayun po, sa blessing sa buhay ko dahil alam mo yun, na kahit napupunta pa ako sa ibang lugar, sa Baguio, nung kan po pala 31, di ako nakapag-church Sunday. Pero ayun po, kasali. 31, last Sunday yun. Ayun po, ginagol ko rin po this year na ayun po, matapos po yung 52 Sundays. And di lang po yung kaisipan po na matapos yung 52 Sundays, pero sa loob po ng 52 Sundays na yun ay patuloy pong nag-grow, hindi lang yung basta attend lang ako, yun lang, basta kompleto ko yung 52 Sundays. Pero magkaroon po at nawa tayo ng goal na every Sundays na dumarating, every Sundays na nabibilang po natin ay po tayo na mag-grow, matuto po sa Panginoon. So, ayun naman po yung blessing ngayon na nakikita ko po sa church po natin na napakaganda po ng simula ng taon na ito para po sa atin na church dito po sa Dimanpudso. Tayo po yung nag-grow. And yun nga po yung isa rin sa, yung umattend po ako first Sunday sa Lighthouse Baptist Bible Church sa Camp 7 po sa Baguio na yung pastor po doon narinig ko sa kanya na hindi po natin pwedeng i-base ang growth ng isang church na tinitignan lamang po natin yung attendance, pero kundi po sa kung paano tayo mag-grow bilang church na magkakasama, So, sa blessing naman po sa church po natin na ang bawat isa po ay nag-grow, ang bawat isa ay natututo, at may excitement po. Kita niyo po ngayong gabi, marami po tayo, So, sa blessing po na napakaganda ng simula ng taon pong ito. And ayun po, maging excited po tayo ngayong taon. And patuloy po tayong maglingkod. At ayun po, sa nalapit po nating anniversary, patuloy po tayong maging excited doon. At patuloy po tayong magtulungan bilang magkakapatid po sa Panginoon. Yun lamang po. And magandang gabi po. Ngayon po, tawagin na po natin ang choir, Pastor. Opo, tawagin na po natin ang choir dito po sa harap.
promise forever His church will remain. Pass through the flood and make martyrs of men. Burn like a beacon, burn darkness of men. What God has begun, He will surely sustain. When the world has passed away, the church will remain. Praise the Believer, dear Lord, that should stand. Nothing can hurt what He holds in His hand. You are the body and you bear His name. So shout to the nations, the church will remain. Pass through the flood and make martyrs of men. Burn like the beacon, burn darkness of men. What God has begun, He will surely sustain. When the world has passed away, the church will remain. So I will enter the gates of hell. Will not prevail. The gates of hell will not prevail against the church of God. Pass through the fire that make martyrs of men. Burn like a beacon, burn darkness of men. What God has begun, He will surely sustain. When the world has passed away, the church will remain. When the world has passed away, the church will remain. Akin na yung tenor. Make my life an hallelujah, a song of praise to you each day. To proclaim your praise and glory, fill my heart with your praise, I pray. When I stand at the mountain top or the valley of despair,
When those left behind, be reminded, this is been my God, my song, my prayer. Lord, make my life an hallelujah. Lord, make my life an hallelujah. Okay, so tayo na bless, amen. Buhat sa mga awitin and sa mga testimony, yung aral na napulot natin sa testimony ni Sister Nancy ay related doon sa awitin na ang buhay natin ay magbigay ilaw sa sanlibutan upang ang Diyos nating Panginoon at pinaglilingkuran ay malugod sa atin. Ano? So sana marami din tayong natutunan sa mga testimony ng ating mga kapatiran. Amen? Amen. Amen ba? Gising pa ba kayo? Amen. And mamaya may kape naman dyan. Pagkatapos may tsaa, may kape, may salabat, may Milo. O binigay ko na lahat. Kayong mga ayaw ng kape. Maraming pandesal dyan. So, wala kayong pag-aalala. Amen? Kahit mag-overtime ang ating speaker ngayong gabi. Kasi ako ngayon, makikinig din naman ako. Hindi naman ako magsasalita ngayon. Kasi maganda rin minsan makinig talaga. And kung may pipiliin nga ako, mas maganda makinig na lang eh. Amen ba? And we are so Amen. privileged tonight and we appreciate every one of us that are here. Salamat, bumalik si Sister Nancy kanina. Sabi niya may gathering yata sila. But she's with us tonight. Thank you po, Sister Nancy. Totoo yun, mahirap yung biyahe. Sa kalagayan niya, babae na yan. Pero kaya niyang lagariin yung Aurora, Manila. Patuloy ipanalangin natin safety ng kapatid natin na yan. And sa mga kapatid natin, sa provision ng Panginoon sa pagpapatayo ng bahay ni Sister Melody. And thank you, andirito siya ngayon. Praise God. At sa lahat sa atin, mga bumabalik ng hapon, maraming salamat. Patuloy tayong lumago pa at maibigay pa natin yung the best natin sa ating Panginoon. We appreciate the choir for that good performance and ganun din sa special number. We praise the Lord for that. Unti-unti, mga kapatid, nakikita natin yung pag-improve pa. At kasama noon, mga kapatid, mag-improve tayo sa paglilingkod. Ako'y naniniwala kasabay noon, paglago sa ating buhay spiritual. Amen. Magpatuloy tayo sa ating pag-aaral at ngayong gabi ay pribilehiyo muli sa atin na makapakinig ng salita ng Panginoon, hindi galing sa akin, kundi sa kaibigan nating pastor na nandiriyan sa Kadayakan at siya nandirito ngayong gabi at isa ako sa makikinig kasama ng bawat mga kapatiran. Kasi most of the time na nandirito siya, wala ako eh. Di ba? Ngayon, mapapakinggan ko yung kanyang preaching na kanyang ipapadaloy sa atin ngayong gabi. At aawit din ito. Singer din ito, mga kapatid. Asahan natin, aawit muna to bago natin mapapakinggan ang salita ng Panginoon. So, hindi ko na kayo patatayuin. So, without any further ado, tawagin ko muna si Pastor John Mark to come. Siya na yung bahala magpatayo sa atin kapag tayo nagbasa ng salita ng Panginoon. But this time, ako naniniwala, aawit muna to. On ba? Hello. Hello. Hello.
Hello. Hindi kasi ako nagamit ng ganito kaya ayaw niya sa akin. Kayo lang po ang meron. Parang meron na. Hello. Parang maliit na. Ngayon ngayon, baka ano siya din. Naiipit. Yan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay natutuwa na tayo ulit po ay nagkikita-kita ngayon. Salamat sa inyong mahal na pastor na walang sawa na ini-invite ako. Talagang very humble yan. At salamat sa bawat isa. So, hindi ko naman po siya maindihan. Talagang ako po talaga ay aawit, sabi niya. Kaya siya po ang boss, kaya susundin ko po. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin. Kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabing ang Diyos ang may lalang sa'kin. O kay sarap na mabatid na sa tuwin na doon sa langit na may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol na aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala ang sabi sa Biblia. Kaharian ng Diyos ay para sa kanila. O kay sarap na mabatid na sa tuwin na doon sa langit na may Diyos na lagi nang nakamasid. O kay sarap na mabatid na sa tuwin na doon sa langit na may Diyos na lagi nang nakamasid. Okay, purihin po ang Panginoon. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. At kasama ko po ngayon ang aking panganay. Bali, nandyan po pati si Mrs. kasi sa Kadayakan. At salamat sa Panginoon sapagkat 4 months ata na hindi siya umuwi. At hindi niya nakita ang Kadayakan dahil nga po mula October, siya po ay naka-bed-rest ng 1 month. And then, November, yun po yung panganganak niya, December, hanggang ngayon. So, salamat sa Panginoon na kami po ay, kami po ay safe na nakapunta po dito ulit kahapon. Although ako po ay every Sunday, nadalaw lang po dyan sa Kadayakan, tapos nauwi after po ng service. So, salamat sa Panginoon. At last week, nagkaroon po kami ng konting
problema dahil po sa amin pong 2 months old na baby. Siya po ay nagkasakit po ng pulmonya. At biglaan po kasi, na bigla na lang inubo, and then mga 1 to 2 days, bigla pong lumala yung kanyang plema. At nung pinapunta po namin ng center, sabi po nung doktor, moderate risk of pneumonia. Talagang sabi ko, bata pa naman, sanggol pa naman, bakit tinamaan agad? At sa biyaya ng Panginoon, nagtanong pa nga ako kay Pastor kung merong pedya dito. Oo, at kinukulit ko ito pag may gusto kong itanong eh. At meron. Pero hinihintay ko na sabi ng doktor kung ipapabawa kami. Kasi center lamang po yun, wala pang gamot talaga na nakaano. Pero sabi naman po nung doktor ay kaya natin yan. So salamat sa Panginoon na na-confine po kami ng center ng 2 days. At doon naman po sa center, complete po sila ng gamit. Kaya sa biyaya ng Panginoon, last Monday, nakalabas po kami. At continuous lamang po yung kanyang pag-iinom ng antibiotics. Yun ang nakakalungkot po So, natututo naman ako na pag mga ganun pala, hindi na patatagalin. Oo, kailangan na palang dalhin na agad sa para maagapan, para hindi na lumala. So, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, ano ba naman yan? Monthly, nagkakasakit. Paglabas niya nung newborn, meron siyang na-detect yung yung cyprus fibrosis ata, yung plema din. Then bumalik kami, sabi bumalik kayo, kuhanan natin ulit ng newborn screening at salamat sa Panginoon, nag-negative. Nung 1 month old, tinubuan naman ng bukol sa puwet. Sabi nung doktor, i-refer kita sa pedya kasi kailangan ipa-check up yan. Pero ngayon muna, try muna natin ng 7 araw na gamutan. So, punas-punas lang sa puwet At sa biyaya ng Panginoon, nawala yung bukol. At yun, ito yung yung pang 2 months niya, yun na po yung pulmonya. At sana sabi ko pag 3 months wala nang sakit. Baka monthly na paiba-iba ang sakit niya. At biyaya po ng Panginoon. So kami po diyan sa Kadayakan, unti-unti naman po tayo ay ginagamit ng Panginoon, unti-unti po tayong pinapalago ng Diyos. At okay lang kahit mag-testimony ako, Sabi naman ng pastor nyo, bahala na ako sa oras. Relax lang po kayo, hindi po ako matagal mag-preach. At yun, dyan po, ang nangyayari po dyan sa Kadayakan, sa biyaya ng Panginoon, ay unti-unti naman po tayong pinapalago ng Diyos. Although, sabi ko nga, may mga nawawala talaga, which is normal, sa gawain. Di bali ng, may nawawala basta may pinapalitan. Pero sa biyaya ng Panginoon, nawala yung iba, at least mayroong naidadagdag at lalong nadadagdagan. So, sabi ko, talagang sinusubok lang ako at talagang pinapakita ng Panginoon na dinadagdagan kami ng Panginoon. Actually, madami akong kasalanan sa Panginoon kasi kulang yung trabaho. Pero kahit ganon, pinapatunayan pa rin ng Panginoon na kahit di ka magtrabaho, kung siyang maglagay ng tao, idadagdag niya. Pero hindi ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho kasi umasa ka na lang sa Panginoon, kailangan mo pa rin, di ba? Pero yun kumbaga ipinapakita lang po ng Panginoon sa akin kung gaano po kaseryoso ang ministry. Na yun ay dapat na bawat isa, not only the pastors or yung family ng pastor, ay sila lang, kundi every members ng church maging responsible sa mga ganyang bagay para mas lalo tayong lumago sa gawain ng Panginoon. So now, my request na tayo po tumayong lahat and please open your Bible in the book of, Awit. Psalms 37 verse 23.
Psalms 37 verse 23 hanggang 24. Inuulit ko po, Psalms 37 verse 23 hanggang 24. Okay, the Bible says, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand." Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat po, Ama, sa presensya ng iyong mga anak na sila po ay nandirito para po makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay na sila po ay nagpapagamit, Panginoon, na sila po ay willing na sumunod, magpasakop sa iyong man of God, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buhay po nila. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos sa gabi pong ito, maging ang kanilang pastor. Salamat. Tulungan niyo po siya sa kanyang leadership, sa kanyang pamilya. Ingatan niyo po si Ma'am Helen sa kanyang mga trabaho. Kahit na siya po ay nasa malayo at pauwi-uwi, andun pa rin ang iyong protection sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at maging ang mensahe po namin pong pag-aaralan ngayon. Ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang maitaas, at lahat ng mga bagay na ito ay amin pong hinihiling, panalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so pwede na po kayo maupo. Salamat. At isa ito sa pinaka-favorite ko na verse. Kasi dito tayo nai-encourage na sa kabila po ng maraming mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, once na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka niya pinababayaan. Alam ko po lahat po tayo dito, dumadating sa punto na tayo po ay pabagsak. Or tayo po ay dumating sa punto na tayo po ay parang feeling natin wala na. Pag mga pilingera talaga parang wala na eh. At sa biyaya ng Panginoon, tayo po pa rin ay pinapatunayan ng Diyos sa kabila ng mga bagay na yon na dumadating sa buhay po natin, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. So now, hindi po yun ang eksakto, pero ang gusto ko po na pag-aralan po natin is about viral. Alam niyo po yung word na viral. Diba? Alam ko, mahilig kayong manood ng mga viral videos. Or iba sa inyo gustong mag-viral. Sino ba sa atin yung gustong makakuha ng maraming followers? Sino ba sa atin yung gustong makakuha ng maraming views? Diba? Especially sa mga online sellers. Siyempre, pastor, nag-online ako parang iba yan. Ang ibig sabihin, lahat tayo sa mga gusto nating gawin sa buhay, gusto natin na makita ng maraming tao or makita yung mga ginagawa po natin. Pero tandaan po natin, pag sinabi po nating viral, hindi lahat po ng mga viral na nangyayari sa buhay po natin maganda. Kasi yung iba nagba-viral dahil sa mga maling ginagawa sa buhay. Ang iba naman gustong mag-viral dahil gustong sumikat. Yung iba naman gustong mag-viral kasi gusto nila na makakuha ng simpatya sa maraming tao. Pero hindi po eksaktong viral yung ating pag-aaralan kasi ito po ay viral na kung saan meron pong tawag nun acronyms. Viral in the Lord. Gusto mong mag-viral? Mag-viral ka sa gawain ng Diyos. Now, sa mga bagay na ginagawa po natin para sa Panginoon, hindi man po yan nakikita ng marami, pero alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo. Yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi man nakikita ng pastor mo yan, pero nakikita ng Panginoon yan. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay laging nagsasacrifice para sa gawain ng Panginoon, minsan hindi man yan ma-appreciate ng maraming Kristiyano, pero lagi mong tatandaan, nakikita yan ng Panginoon. Gusto mong mag-viral, hindi doon sa labas, kundi para sa Panginoon. Kasi napakahalaga na tayo po, imbes na tayo maging sentro ng mundong ito, mas maganda maging sentro ka ng Panginoon. So, the steps of a good man are ordered by the Lord.
mababasa po natin sa mga hakbang ng tao ay itinatag ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo ng mga mananampalataya na hindi kailanman tayo pinababayaan ng Panginoon. At ang salitang itinatag ay nangangahulugan na ang mga ito ay inayos, ordered, sinigurado, secured, and fixed by our Father in heaven. At itinakda ng ating Ama sa langit. Kalain mo yun? Complete package pag ikaw ay anak ng Diyos. The Lord established our steps is because He loved His children. Siyempre tayo minahal ng Panginoon. Siyempre, yung mga hakbang natin sa buhay po natin, once na ikaw ay naglilingkod, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayan. Itinatag ng Panginoon ang ating mga hakbang ay dahil mahal niya ang kanyang mga anak at nalulugod na maging ating tagapaglaan. Tagapagtanggol, protector and our establisher at ating tagapagtatag. Kaya hindi po ako naniniwala na bawat mga mananampalataya pinababayaan ng Diyos. Yes. Kailan pa ba tayo naghirap nung tayo po naging mananampalataya? Kailan ka ba naging miserable yung buhay mo nung ikaw ba naging Kristiyano? Hindi. Matagal na tayong miserable. Inangat lang tayo ng Panginoon. Matagal na tayong wala sa paglilingkod sa Diyos, inilagay lang tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Kaya nga mapalad po kayo na kayo po bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, kinulit kayo ng pastor na ito. Tama ba? Makulit ba si pastor? Sa totoo lang, ganun din po ako, makulit. Yung bang ayaw mo nang bibisitahin ka. Tatay, kumusta na po kayo? Diba? Minsan nga dati nung baguhan, di ba nung tayo po binibisita ng pastor, mahilig tayo magtago? Andiyan na naman si pastor. Di ba? Aminin nyo man o hindi, lahat ng tao ayaw ng pastor. Kaya minsan, nung ikaw na-invite ni pastor, dalawa lang yan. Willing ka or napilitan ka. Pero nung tumagal ka na, hindi napilit yan. Siyempre, lumalago ka na eh. Pag ang isang Kristiyano lumalago, laging ginugusto ang maglingkod sa Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, ini-establish ng Diyos yung mga ginagawa mo sa buhay. Kaya anuman yung bagay na nangyayari sa'yo, tinutulungan ka ng Panginoon. Kaya ako na-bless talaga sa mga testimonies, like yung kay ma'am. At pag anak ka ng Diyos, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para maging okay ka. Para maging maayos ka. Ganon ang Diyos. Kaya sa minsan, pag nakakaranas tayo ng problema sa buhay, makakaranas ka ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, lagi mong basahin ito. The steps of a good man are ordered by the Lord. Hindi kailanman hahayaan ng Diyos na yung buhay na meron ka, babagsak at babagsak ka. Ano sabi niya? Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Dumadating, normal lang sa buhay mo na minsan babagsak ka, pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka iaangat ng Diyos. Minsan kasi may pinapahintulutan ng Diyos para matuto tayo, para mas lalo tayong maging aktibo or lalo tayong magtiwala, maging matapat sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yan. Minsan nararanasan natin mawalan, tama. Pero yung panahon na kung kailan walang-wala ka na, biglang may dumadating. Sabi ko, dapat ma-appreciate natin. Sabi ko nga sa mananampalataya, kalahin mo yun, hindi ang Diyos nagkukulang sa atin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kailan mo ma-appreciate yung tuyo na ulam? Siyempre, pag wala ng ulam, di ba? Pero pag binigyan ka ng adobo, lechon, ng manok, na tinola, ano man dyan,
tas binigyan ka ng toyo, ano pipiliin mo? Lechon, siyempre. Tapos, kakain kami ng lechon, tapos ikaw kakain ng toyo. Ang sarap-sarap naman ng toyo. Samantalang sila, lechon yung inuulam. Di ba? Pero maa-appreciate mo lang yun kung walang-wala ka na talagang ulam Parang ganyan yan. Saka mo lang maa-appreciate ang Diyos na, ay, iniingatan pala ako ng Panginoon kung nararamdaman mo na talaga na nasa panganib ka na. Pero, katunayan, araw-araw iniingatan tayo ng Diyos. Yung buhay mo, na yan. Nagising ka, meron kang kasabayan na tulog, hindi nagising. Pero nagising ka. O, di ba? O, tapos harap ka sa salamin, madi-discourage ka pa. Ang laki-laki ng tagyawat ko dito. Ano ba naman yan? Di mo lang pasalamatan ng Panginoon, yes, Lord, salamat, binuhay mo ako. Di ba? O, minsan ganun ang tao Pero salamat sa Panginoon sa verse na ito na tayo po sa kabila ng ating pong nararanasan sa buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. So, ano pa yon? Tagapagtatag, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa mga walang hanggang kaharian na darating, na nakalaan sa atin sa langit. Wow! Ibig sabihin, hindi lang pala dito sa mundong ito, pagdating mo pa sa langit, talagang nandun lahat ng mga hinahanap natin. Napakapalad natin na magkaroon ng Diyos na nalulugod sa ating paraan. Kaya nga, ang laging ipinapangaral sa atin lagi ng ating pastor ay maglingkod ng tama, sumunod ng tama, gawin ang tama para sa ganon ang Diyos lalong maging masaya sa atin. Kasi ang buhay po natin, hindi lamang po tayo naligtas na after mong naligtas, gawin mo na lang kung ano yung gusto mo. Kundi tayo po naligtas by the grace of God para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Privilege ang paglilingkod. Hindi tulad noong Old Testament na kailangan ang kailangan lang ang pwedeng umarap lang sa Panginoon yung mga saserdote. Pero tayo, malaya tayo, nandito tayo na unlimited. Kung pwede lang sana hanggang alas 12 tayo okay lang Pero hindi kakayanin, no? Oo, mahilig kasi tayo sa isang oras lang. O, di ba? Nung wala pa nga tayo noon nung nasa ibang simbahan pa nga tayo, okay lang 30 minutes O, di ba? Mag-cruise ka lang kunti, tabay, alis na agad. O, di ba? Oo, pero tayo hindi. Mai-enjoy mo ang Word of God. Amen? Oo, dapat ma-enjoy mo. Kitang-kita naman sa inyo Mahirap naman pag nangangaral ako dito merong naka-sentro yung... Okay, so number 1. Punta na nga tayo sa number 1. Victory in the Lord. Gusto mong mag-viral? Dapat maging victorious yung buhay mo sa Panginoon. Siyempre, gusto mo ba na maging sino ba sa atin ang gustong failure lagi ang buhay? Wala. Abnormal ka kapag sinabi mo, ako pastor, gusto ko. Gusto mo maging failure? Matulog, kumain ka lang. Wala kang gagawin. Kinabukasan, ganun ulit. Maniwala ka sa akin. Daig mo pa si Juan Tamad. Pero itong maganda. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, kahit nahihirapan ka kahit nahihirapan ka araw-araw sa ginagawa mo, laging matagumpay ang buhay mo dahil kasama mo ang Panginoon. Nalala ko doon sa Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4. Kung mababasa po natin doon, sila po ay binigyan ng instruction ng Panginoon kung ano yung gagawin po nila. Nung sila po ay kasama po ni Moses, dinala yung papunta sila doon sa dagat. At anong sabi ng Panginoon? When thou goest out the battle against thine enemies, Tagalog na nga lang. Pagka ikaw ay lalabas upang makibaka laban sa iyong mga kaaway, ay makakita ka ng mga kabayo at mga karo at isang bayang higit kaysa sa iyo ay huwag kang matakot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo na siyang naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto. Kasi, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. Kung paano po sila
tinulungan ng Diyos palabas po ng Egypt, ganun din po tayo. Ano nga sabi niya dito? Ang maganda po dito. For the Lord your God is he that goeth out you to fight for you against your enemies. Tama. To save you. Kaya napakahalaga na sa pang-araw-araw na tayo po ay gumagawa, kumikilos, laging ang Diyos nakikipagkasama natin sa ating gera sa buhay. Ito po maganda. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Listen, Christian. Ayaw ng Diyos na ang buhay mo araw-araw talunan. Ayaw ng Diyos na yung buhay mo walang nangyayari. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay nasa 2024 na. Lahat ng failure na ginawa natin in the past, iba na po ngayon. Kasi lahat po ng mga bagay na ginawa mo, tapos na yan. Ang kagandahan po ngayon, pwede ka ulit mag-umpisa. Kaya huwag kang mabuhay sa mga bagay na nangyari noon, kundi mabuhay ka sa mga bagay na pwede mong gawin ngayon. Kasi ang Diyos, ang gusto niya, laging matagumpay ang buhay ng isang mananampalataya. Ayaw niya na yung buhay mo laging bagsak. Ayaw niya na yung buhay mo laging talunan. Na every time na nandyan ang dyablo, pwede kang siluhin, pwede kang tuksuhin, pwede kang sirain, babagsak ka na lang. Tandaan niyo po, marami na pong mga Kristiyano na hindi po nagtatagumpay sa buhay sapagkat hindi po sila lalong nagtitiwala sa Panginoon. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang matapat na mananampalataya, laging magtiwala sa Diyos at laging ang Diyos pagtatanggumpayan ka niya. Yes. Kami po bilang mga pastor, ang lagi niyo pong naririnig, wala po kayong naririnig sa amin na kami po ay susuko na sa gawain. Hindi ko po sinasabi na ilugar mo yung lugar mo sa amin. Pero alam niyo po, marami din yan mga laban sa buhay. Church, family, mga relatives, yung mga tao nakakasalamuha, financial, lahat ng bagay, lahat na ng pwede mong isipin na problema, pwedeng iatang yan sa man of God. Pero never na ang man of God, iisipin niya na lahat ng bagay na yan pabigat kasi ang nagbibigay sa kanya ng katagumpayan sa buhay, ang Panginoon. Nasabi nyo na ba, narinig nyo na ba kay pastor nyo na gusto ko na mag-quit kasi hirap na ako? Muntik na. Pag naisip yan ng pastor mo, church, mag-isip-isip ka na, ano ang dapat kong gawin? Hello? Tandaan nyo, ayaw ng Diyos na ang bawat Kristiyano hindi nagtatagumpay sa laban. Salamat sa Panginoon na pwede nating ma-overcome lahat ng bagay. Yung mga bagay na pwedeng makasira sa atin, pero handa pa rin ng Diyos na tulungan tayo para mas lalo tayong lumago. Number 2, instructed of God's Word. Isa sa pinaka-importante po dito, yung salita ng Panginoon na ituturo sa'yo. Ako, nabibless kasi dito meron consistent yung prayer, yung gabi nyo. Naman tawag dito, Gospel Hour? Yung iba, evening service. Sa iba kasi ganun yung tawag nila eh. Pero evening service. Pero kami wala pa. Oo, pero papunta pa lang doon. Papunta pa lang pero sana sa susunod na mga linggo meron na. Oo. Pero alam niyo po, iilan lamang po yung mga tao na talagang natututo ng Word of God. Kaya mapalad ka na nandito ka na kaninang umaga, nandito ka pa rin ngayong hapon. Pwede ka namang mamasyal pag hapon eh. Oo, pwede ka lang naman pumunta doon, di ba? Tatay, pwede ka hindi ka magsimba ng hapon. Oo, turuan kita. Pero kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, nasaan ka kapag araw ng linggo? Siyempre,
Hindi mo matututunan yan kung wala ang salita ng Panginoon. Ano ba nakasulat sa Bible? Not forsaking the assembly. Sabi, di ba? Saan nakalagay? Sa Word of God. At napakahalaga na tayo po instructed ng Word of God. Bakit? Wala pa akong nakita na nasira ang buhay dahil sinunod ang salita ng Panginoon. Kung meron man nabaliw, yun yung mga tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Yung mga Baptist na yan, mukhang bagtit yan eh. Di ba? Awan, dagita nga Baptist, bagtit dagita. Kaslamat agrup-rupa. Agrup-rupa lang, ngam saan nga agpaiso, nyangkal. Pero alam nyo, mahalaga na tayo po ay natututo ng Word of God. Dito tayo lalago. Dito tayo mas lalong mapapalapit sa Panginoon. Kaya huwag kayong magsawa sa mukha ni Pastor every Sunday na nagtuturo, na nangangaral. Nyamot din, iso naman. Awan man lati sa bali. Well, di ka mo, no, in-invite na, kaputa nag-uma kayo. O, di ba? Imbit tarak samot ni Pastor John Mark, takas lang maumumadan samot ti rupa ko. Pero hindi naman siguro. Hindi naman po siguro ganon. Ano po? So, Proverbs chapter 4, verse 1 and 3 to 3. Hear ye children the instruction of the father and attend to no understanding. Dinggin ninyo mga anak ko ang turo ng ama at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Kaya nga yung mga anak po natin, nililid po natin yan sila. Oo, masama po ngayon, iba na ang utak ng bata ngayon. Dati tayo ang kukontrol sila, gusto nila tayo ang kontrolin. Baliktad na po ngayon eh. Dati, di ba, sino sa inyo pag nasa labas sinusundo ng nanay tapos pinapalo? Lahat tayo, di ba? Ngayon, gusto natin paluin yung anak natin. Lumabas ka! Bakit? Maghapon, tutok sa cellphone. Ayaw na lumabas. Anak, kumain ka na. Dati susunduin mo yan, papaluin mo yan para kumain. Ngayon, anak, tuktukin mo man yan ng 1 oras, hindi yan lalabas. Ganon ang bata. Baliktad ang mundo po natin ngayon. No? Kaya maganda talaga pag tayo po ay natuturuan ng Word of God. Dinggin. Kaya pag kayo mga anak, sambay mga bata dito, pag kayo pinapagalitan ng magulang, magpasalamat kayo na mayroong magulang na tumutuwid. Ganyan din ang ama. Kaya kung minsan natatamaan ka sa mga salita ng Diyos, huwag kang magtampo. Amen? Oo. Mas magandang dinggin pa. Sige pa, Brad! Sige pa, Pastor! Patamaan mo pa ako! Pero huwag mo na sabihin para hindi halata. Na ikaw yun. Di ba? Kung tatanungin ko, sino bang may gusto sa atin yung nakakarinig na tayo natatamaan? Hindi naman hangad ni Pastor na patamaan ka. Talagang alam lang ng Diyos na kailangan mo yun. Amen. Hindi naman kami maritis na tulad nyo. Tulad nila eh. Pero alam nyo, lahat ng bagay na maririnig, masakit man, maganda man, ikakalago po natin yan. Ano pa? For I give you good doctrine, forsake ye not my law. Di ba? Yes. Dito ka lang matututo. Dito ka lang mababago sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Hindi ka kayang turuan ng iba. Hindi ka kayang turuan ng kahit sino. Hindi ka kayang baguhin ng kahit sino. Pero ang magbabago at magtuturo sa iyo ng tama, Word of God. Wala na pong iba yan. Di ba? Barkada nga natin dati, hindi tayo tinuturuan ng maganda. Halika rito, mag-shot tayo, okay lang yan. Pagkatapos nyon, wala na. Pero pag Word of God, magtiwala ka sa Panginoon, sundin mo kung ano yung gusto ng Panginoon, tsak bibigyan ka ng kasaganahan ng Diyos. Ganun lang lagi. Di ba? At for I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. So yun, lagi po natin sundin ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Amen po ba? Okay, number 3. Ayan. Number 3, rooted in God's Word. Pag rooted, talagang nag-ugat.
Hindi na mabubunot. 'Di ba? Kahit anong temptation, kahit anong mga bagay-bagay na dumadating sa buhay mo, hindi ka kayang tanggalin sa paglilingkod kasi rooted ka ng salita ng Panginoon. Siyempre, maliban sa instruction ng Diyos, pag ikaw natututo, nai-instruct lagi ng Word of God, lalo kang umuugat. 'Di ba? Sino sa inyo nagtanim sa mabatong ganyan? Ano ba yung mga tanim na gustong-gusto yung bato? Pero mas maraming may gusto doon sa walang bato. Bakit? Tas malambot. Makakapag-penetrate yung ugat eh. Pero pag mabato ka, doon ka nakalagay sa mabatong posisyon, naku, baka isang ugat lang yan. Pag tinukso ka ng dyablo, diniscourage ka ng dyablo, ayaw ko na pastor, parang gusto ko nang sumuko, parang ayaw ko na maglingkod sa Panginoon, parang ang hirap maglingkod sa Diyos, parang hindi ko na kayang mabuhay sa mundong ito. Kaya nga maraming mga tao na mas gustong mamatay kaysa maglingkod sa Panginoon. Ang laging naririnig natin sa iba, gusto ko nang mawala kasi ang dami-dami ko ng problema. Nakalimutan nila na may Diyos. Pero tayo, pag rooted ka ng Word of God, walang pwedeng makaalis sa'yo sa gawain. Amen? Walang pwede na awanti sa baling ang makabagot kanyam no Ilocano. Amukmat maawatan tayo amin. Di ka nga mapanjalangit kasi Ilocano, no? Di nga maawatan Ilocano. Kakatawaan kayo lang, tanid. Bamdaman, mabisin kayon. Basol ko pa eh. So, rooted. Dapat, sa sobrang tagal mo, dahil tumatagal ka na sa paglilingkod sa Panginoon, mas lalong nag-uugat ka sa pananampalataya. Hindi yung kung kailan matagal ka na sa kakamatampuhin. Hindi na tayo pabata. Patanda na tayo. Buti nga yung bata, pag kinurot mo, hindi magtatampo yan. Ang matanda, kapag pinagalitan mo kunti, ayaw ko na. Sige, real talk tayo. Gusto ko lang maunawaan nyo, hindi dahil gusto ko na ipamuka, pero gusto ko na maintindihan nyo, pag rooted ka ng Word of God, anuman yung mga naririnig mo, anuman yung mga nakikita mo, mga discouragement sa buhay mo, pag rooted ka, baliwala na lang yan sa'yo. Bahala sila dyan, basta totoo akong naglilingkod sa Panginoon. Kahit kami, hindi naman po kami perpektong mga pastor. Pwedeng may makita kang mali sa amin, pwedeng ma-discourage ka sa amin, pero wag mong titignan yung mali namin kasi kami ang may pananagutan sa Panginoon. Ang mahalaga, ikaw na nagpapatuloy. Yes, ako nakikita mo sa amin, piling gwapo kami, problema na namin yon. Pastor, laging piling gwapo eh. Pero, problema na ni Pastor Dexter yon. Ang mahalaga, naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Rooted. Walang sinong makatanggal sa'yo sa kinakaupuan mo. Yung pananampalataya na natutunan mo, yung teaching na ituro ng pastor mo, huwag mong iwawala yan. Huwag mong tatanggalin yan. Kasi laging nakaugat na yan sa buhay mo. Habang nabubuhay ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Rooted. That may Christ dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love. Di ba? Magtumibay sa pag-ibig. Yun naman ang laging tinuturo sa atin ng Panginoon. Laging magmahalan. Okay? Ano man ang makikita mong mali sa kanya, mamahalin mo pa rin siya kasi kapatid mo siya sa Panginoon. Ano man ang nakikita mong mali na ginagawa niya, mamahalin mo pa rin yan kasi kapatid mo yan sa Panginoon. Ginawan ka na ng pangit, mahalin mo pa rin yan kasi kapatid mo yan sa Panginoon. Ang mahalaga, di bali nang hindi ka mahalin basta ikaw mapagmahal ka na anak ng Diyos. Yes. Oo. Inutangan ka na, hindi ka pabayaran, mahalin mo pa rin yan. Oo. Pero sa susunod, huwag mo nang pautangin.
O, kasi alam mo na hindi nagbabayad, pautangin mo pa rin. Pero mahalin mo pa rin, di ba, tatay? Oo. Ginawan ka na ng pangit, mahalin mo pa rin yan. Kasi kapatid mo yan sa Panginoon. Pag-pray mo na sana mas lalo pang lumago. Ano pa? Rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mayroong pasasalamat. Laging magpasalamat sa Panginoon. Ano? Sumagana sa pasasalamat. So ito yung pang-apat, abounding in God's ministry. Gusto mo na mag-viral ka? Dapat mag-abound ka sa ministry ng Panginoon. Kung dati hindi ka sumasama ng choir, ngayon sumasama ka na. Kung dati ayaw mong umawit para sa Panginoon, ngayon umaawit ka na. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, pag ministry ang pinag-uusapan, walang matanda, walang bata sa gawain ng Diyos. Kaya wag mong isipin na wala kang nagagawa sa Panginoon. Si Tatay Drio nga, nung ginagawa yung bahay na ito, talagang kahit isang kamay, ginaganon, di ba, Tay? Kung sila nga kaya nilang gawin, ikaw pa kaya na malakas. Young people, kung yung mga senior nga kaya nilang maglingkod, ikaw pa kaya na mas bata, na maraming pwedeng gawin sa ministry. Now, sabi ko sa mga, kasi may tatay din kami doon, may mga nanay din, 2, 3 ata. Sabi ko, sige lang, ituloy nyo lang yan. Ang lagi lang nilang sinasabi, Pastor, bumakitak mo ten, kumaro mo ten tirayumak. Sorry, no, dati kasi dyan dito. Amom ti may sapay nga, di ka mo nagkatawa ko, hindi ko alam kung magagalit ako or matatawa. Saka lang sumusumpong ang rayuma kapag linggo. Pastor, sumaksakit mo dyan saka, ano yung sinasabi ko? Ante, agsimba ka lata, adda ka man dyan balay, wano oda ka dyan simbaan, agsakit lata day tarayumam. Or-oray, awan lata. Awan lata. O, sige, kararagan tayo lata ni ante. Sabay may katera yung mana. Di ba ka tinamaan ti TV. Dik amo nga datam TV na ngam agoy uyek adagay agas na saka na lang imbaga tatay. Among pastor, kalkalpas ko lang di 6 months nga agas ko ti TV. Dik amo ante ang agsang sangot tamat. Panakot so nga ko naktata medyo maya tatimmaban. Oh, makapag namot tinan. Ay salamat ko na. Apay inikandak ti ko ni Dr. Di Agas ti Rayumak. Oh, makapagnan. Oh, maka-church pa yan. Sabi ko, gusto mo na mag-abound yung ginagawa mo sa Panginoon. Huwag mong isipin na wala kang nagagawa. Huwag mo ding isipin na pabigat ang ministry. I-enjoy mo ang paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi niya? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Dagiti amin nga sakripisyo yo ditoy, dagiti panagtulong yo kini pastor yo, dagiti amin nga nga aramiden yo commitment para lang iti daytoy nga mission, hindi po yan sayang. Hindi pinapabayaan at kinakalimutan ng Diyos yung mga ginagawa mo para sa Kanya. Pag tayo humarap sa Panginoon, bibigyan ka ng reward ng Diyos. O ito, tatay, o ito, kuya, ito sa inyo, ito dahil nagdingkod ka ng tama. Yun naman Huwag mo lang humanap ng mga kapalit ng ginagawa mo para sa gawain ng Panginoon. Bahala na ang Diyos sa'yo pag ikaw nasa langit na. Yun naman po ang hinahangad po natin Amen po ba? Kasi kung tayo tatrabaho lang, lahat ng trabaho natin may kapalit, talagang mahirap po yun. Oo, kahit nga rin kami, hanggat maaari gusto namin magsweldo kami ng tulad nyo. Ilan ba yung mga sweldo nyo dito? Oo. Kung nagsusweldo ka ng 10 to 20,000, kami din, gusto din namin Sabi nga ni ma'am, saka ni pastor, mahirap mag-maintain ng sasakyan pag wala kang pang gagamitin. Oo, ako nga lang nakarusi lang
Munti ko na ipa-convert sa sniper eh. Pero pero nagpapasalamat pa rin sa Panginoon na anuman yung ibinigay ng Diyos sa akin, makontento tayo. Ang mahalaga, mag-a-abound tayo sa gawain ng Panginoon. Yes, gusto mong yumaman, wag mo nang masyadong hangarin yung maging mas mayaman pa. Ang hangarin mo, yumaman ka sa paglilingkod sa Panginoon. Darating yung time, pag tayo mawala lang din dito sa mundong ito, hindi mo lang din madadala yan sa langit. Okay lang yun, pastor, may mga anak at apo din naman ako. Ganon din naman sila. Time will come, tatanda rin sila, mawawala lang. Ganon lang, pasahan lang naman. Mana-mana lang naman ang bahay at lupa eh. Pero yung pagiging mayaman sa gawain ng Panginoon, yun ang hindi na mamana. Kasi individual ang paglilingkod. Lahat po tayo. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, hindi yung pag-aari, hindi yung meron ka, kundi yung paglilingkod mo na dapat sumagana ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, kahit matanda na po kayo, kahit mga pa-senior na po ang iba sa inyo or senior na lahat, tandaan mo, mas maganda na habang tumatanda, naglilingkod. Ano sabi ng Panginoon? For to me to live is Christ, and to die is gain. Mas maganda yung mamatay tayo, nasa Panginoon tayo. O di ba? Kaya encourage ko yung mga young people, tumanda kayo sa paglilingkod. Amen? Huwag niyo isipin na, ay bata pa ako, okay lang mag-backslide. Tapos pag pinalo, babalik na lang ulit. Ang ministry, hindi po yan laro. Yan po ay totoong paglilingkod sa Panginoon. Abounding. Tandaan niyo po, mas maganda na tayo po ay sumasagana sa gawain ng Panginoon. Number 5, last, laboring in God's vineyard. Ang partner ng pastor nyo, hindi lamang ang pamilya, kayo. Kasi nagtatrabaho tayo sa ubasan ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo nagbubunga sa gawain ng Panginoon. Pag dumating yung anihan, ikaw yung pinakamaraming bunga sa gawain ng Panginoon. Yes. Kaya, pag nag-apply ako, anong trabaho mo, sir? Doon, nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos. Nga, yung nag-i-interview. Anong alam mong skill? Mangaral. Yun lang na may skill. Kasi meron pa akong pinirmahan sa para lang sa association namin. Pina-apply ako nung president. Sabi niya, apply ka doon kasi kailangan natin. Sayang yung binibigay na support ni Bay sa grupo. So nag-apply ako. Wala akong maisip na i-apply. Ngayon, nagpaturo ako, ano kaya i-apply ko? Taga-pindot lang naman ako. Time in out. Hindi, sir, liaison. Ngayon, taga-time in out. Pagka time in, layas, soon ka na. Layas ka na, tas mamaya soon, layas ka na. 10 days lang naman po yun. And napapaisip, ano kaya pwede ko ilagay dito? Wala naman nung skill. Di naman pwedeng umawit ako sa munisipyo. Baka mag-viral nga. Sabihin nila, ay si pastor, hindi na siya nangangaral, umaawit na lang. At salamat sa Panginoon na tayo po ay kahit ganun ginagamit ng Diyos. Sabi ko, ang ministry, ang paglilingkod, ang ginagawa po natin sa ubasan ng Panginoon, partnership po yan. Hindi lang si pastor, hindi lang ang pamilya niya, lahat po tayo. Lahat po kayo. When? For we are laborers together with God. Okay? For ye are God's husbandry. Ye are God's building. So yun, partnership. Tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Kayo ay mga bukid ng Diyos at gusali ng Panginoon. Kaya ano pa bang gagawin natin dito sa mundong ito? Maliban sa pagtatrabaho sa personal na buhay, maglingkod sa Panginoon. Diba? Yun lang naman ang buhay natin eh. Magdadagdag lang tayo ng ikakalago at
para tayo mas lalong pagpalain ng Panginoon. Last, investment, maliban doon sa partnership. Lay not up for treasures, yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and their thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Yun ang pinakamaganda. Hindi po masama na i-bless ka ng Diyos. Hindi masama na bigyan ka ng sasakyan. Hindi masama na bigyan ka ng maraming kayamanan. Blessing yan eh. Pero tandaan mo, hindi yan ang dapat na i-priority mo sa buhay, kundi ang ipa-priority mo yung makapag-invest ka sa Panginoon. Di bali nang gumastos ka para sa gawain ng Diyos kaysa gumastos ka sa wala namang katuturan. Investment yan para sa Panginoon. Yes, kaya tandaan po natin, yung ginagawa mo para sa church, yung pagtulong mo para sa church, sa mga sa pastor mo, investment yan sa Panginoon. Lagi mong tatandaan. Pag may naliligtas dahil nasisira ng inyong pastor, kasama ka dahil nag-i-invest ka din. Tandaan mo, ang ministry, hindi one man yan, kundi lahat po tayo. So, ini-encourage ko po ang bawat isa bago po tayo magtapos na ang bawat isa po sa atin, mas lalong magpursige sa ginagawa po natin. 2024 na po at kailangan yung mga bagay na natutunan po natin, gusto mong mag-viral sa Panginoon, gawin mo lang yung mga dapat na gawin para sa Panginoon. Maging matapat ka, wag kang sumuko, wag kang magsawa sa paglilingkod, anuman ang dumating sa buhay mo, magpatuloy ka pa rin. Kasi lahat ng bagay na nararanasan natin sa buhay natin, part lang po yan ng buhay na meron tayo. Naidagdag ang Panginoon naidagdag lang ang Diyos, pero ang ginagawa ng Diyos sa iyo, lahat ng mga bagay na nararanasan mo dito, tinutulungan ka lang para mas lalo kang umangat sa buhay. So yun po, maraming salamat po at tawagin ko na po si Pastor. Tumayo tayo, mga kapatid. Yung natin ang ating mga ulo. Bigit natin ang ating mga mata. Hello. Sige po. Ngayong gabi tayo dumako sa invitation time. Walang service na wala tayong invitation. Yes. Lahat tayo pinausap ng Panginoon, natuto sa salita niya. Lahat ng yan ay para sa atin. Narito tayo ngayong gabi, narinig natin, yan ay para sa atin. So tonight, mga kapatid, bago magtapos muli ang araw, bago tayo bumalik sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan at muli babalik sa mga trabaho natin bukas o anong mapamang mga tungkulin natin sa buhay, Yes, Lord. ilapit muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Narinig natin ang pinakamahalaga sa lahat. Mas mahalaga ang gawain ng Diyos kumpara sa mga gawaing temporaryo. Yes. Pribilehiyo ang inilagay tayo sa ministry ng Diyos. Salamat na nandiriyan ka, kapatid. Purihin ng Diyos, magpatuloy ka at mag-abound pa tayo patuloy. Kung pinagpala tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang altar ay bukas para tayo lumapit. Bago magtapos muli ang araw na ito, ang altar ay bukas para bawat isa, bawat mga anak niya ay lumapit at hingin ang tulong ng ating Panginoon sa darating na mga araw. Would you come? Without any music, ang altar ay bukas. Wala tayong pianist. Samantalayin natin yung tahimik na panahon. Tahimik ang ating paligid, mga kapatid. The Lord is waiting. Marahil di ka pa lumapit kaninang umaga, then ba't di mo samantalahin yung pagkakataon? Tayo makalapit ngayong gabi sa ating Panginoon. Huwag mo ngayaang aalis ka sa church na ito ngayong gabi na hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon at magsambit kahit pasasalamat sa Kanya. At mga kapatid, higit sa lahat, hingin natin ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin, sa mga nilayo niya sa buhay natin na ito ay matapos sa buhay natin. Yes. Sabi ng pasalita niya, He that which began a good work in you shall continue to perform it until the day of Jesus Yes, Christ. Lord.
The main event is still ahead, mga kapatid. Ang magandang sinimulan ng Diyos ay patuloy niya gagawin hanggat tayo'y magpapasakop sa kalooban niya. Meron pa bang lalapit? Ang altar ay bukas. May you come? Panginoon naming banal, salamat po, Panginoon, sa inyong lingkod na inyong ginamit para ipadaloy sa amin ang mga salita ninyo Yes, Lord. na alam namin, kailangan namin. Salamat, Lord, sa mga salita ninyo. Dalangin namin na ito'y patuloy tumimo sa aming puso't isipan upang kami, mga mananampalataya, ay magpatuloy na umugat pa, lumalim pa sa pagkakakilala sa inyo at marami pa kaming magawa, Panginoon. Yes. Kasabay, Panginoon, ng mga pagnanais naming pagpalain kami materially, Lord, sana bigyan nyo rin ang bawat isa na magnais na lumago pa sa mga paglilingkod at marami pa kami magawa. Because kung may pinaka-importante sa lahat, Panginoon, ito yung namin sa buhay na walang hanggan. Lord, may you help us na ituon namin palagi ang aming pong pansin sa mga kayamanan na nasa langit. Sa mga kayamanang masasabi naming hindi mawawala at kailanman hindi mananakaw. Yes, Lord. Lord, kung may mga pagkakataon na may mga pag-unlad sa buhay namin, huwag niyo hong hayaan na ito ho ang maghila sa amin palayo sa inyo. Kundi Lord, sana nawa ng mga pagpapala na natatatanggap namin sa buhay na pansamantala ay lalo pang itong maging instrumento para kami ay maging malapit sa iyo, maging instrumento din po, Panginoon, para makapag-invest pa kami ng marami para sa buhay na walang hanggan na aming daratnan pag kami, Panginoon, ay kinuha na ninyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga lumapit. Salamat sa bawat mga anak ninyo na dumating ngayong gabi. Patuloy kaming umaasa ng paglago. Patuloy kaming umaasa, Panginoon, ng marami pang mga kamanggagawa, Panginoon, na tatawagin nyo sa lugar na ito. Sapagkat marami pang mga ministeryong pwedeng ma-involve ang bawat isa. Marami pang mga pribilehiyo na ang bawat isa ay ma-involve. Kaya, Panginoon, patuloy nyo atukin ang puso ng bawat mga kapatiran sa church po na ito. Mag-raise kayo ng mga leaders. Mag-raise kayo ng mga young people na isusuko ang kanilang mga buhay. Kahit pa, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita. Salamat po sa pribilehyo na kami ay naririto ngayong gabi sa inyong iglesia. I-bless niyo po ang aming pong pagbibigay ngayong gabi ay pong patuloy maitaas sa pamamagitan ng mga aming mga offerings. Kaya rin pong magbalik ng pagpapala, gamitin niyo ito para sa ikalalago ng inyong gawain. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. 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 You may nabisita, tawagin natin yung song lead, ay yung ating mga special number. At habang sila iaawit, ay bigay natin ang ating mga offerings ngayong gabi.
sunshine where darkness is light, making the sorrowing glad, makes me a blessing, makes me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove. Through every moment you live, make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your name. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Until your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. What a wonderful song. Na nawa ang bawat isa ay may pagnanais na tayo maging pagpapala, hindi lamang sa araw ng linggo. Bukas, pagbalik natin sa ating mga kanya-kanyang mga tungkulin, mga trabaho, hanap buhay, panalangin, nawa natin maging pagpapala tayo sa kahit sino. Amen. Sabi ng Bible, let your light so shine before men. Kaya tayo naniniwala yung paglago, patuloy pag-involve natin sa gawain ng Panginoon ay makikita ang epekto nito kahit sa paglabas natin sa tahanan po niya. Amen. Tayo ay nagpapasalamat na ngayong gabi, mga kapatid, ay pinagpala tayo. Amen. Amen. Muli, salamat po, Pastor John Mark, sa inyong presensya. At sa pagpapadaloy ng salita ng Panginoon.
We appreciate that sa ating pong mga narinig at paalala patungkol po sa ating sa ministry, kaya kung saan dapat tayo mag-excel or mag-viral. Ano ho, mga kapatid, ito yung dapat sa mga tamang bagay. Amen? At ito yung patungkol sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So with that, mga kapatid, tapos na po ang ating pananambahan at masabi natin ang ating pananambahan sa buong araw ay matagumpay. Amen? Amen. Purihin ang Diyos at ngayong gabi ay tumayong muli at tayo umawit sa huling pagkakataon bago tayo magsara sa panalangin. At patuloy nating ipanalangin ang gawain sa Kadayakan led by Pastor John Mark Garcia at ang kanyang asawa na bagong panganak at yung kanya pong bunso. Anong pangalan ng bunso niyo, Pastor? Baby Michael. Michael. Baby Michael, 3 months. 3 months pa lang po and panalangin natin ng Panginoon patuloy maging or ingatan ang kanilang mga kalusugan. Brother Amen. Darren, come lead us in singing, please. Amen. Yan. Buksan po natin ang ating songbook, song number 8, At the Cross. Tuloy ko po. Page 8 sa ating songbook, At the Cross. Or dito po sa harap. Okay, on the first stanza now. Ready? Sing! Alas, indeed my Savior bleed, and did my sovereign die. Would he devote the sacred head for sinners such as I?